with you. Pull it over, just lie with you. Hello guys, good morning. Tara guys, samahan nyo ako. Mag-road test tayo. Ang dala ko pala is yung Renault Master na tawag nito, yung Australian Post. Road test ng malayo daw. Road test natin. Samahan nyo ako dito sa Australia. Yan, paano pala ako nakapunta dito sa Australia? Paano nga ba? Dati pala sa ano ako mga boss, trabaho sa Saudi. 2014 nagsimula ako dun sa Saudi. Ang trabaho ko dun is dun sa Nissan, sa Nissan Alisa. Shoutout sa mga taga Alisa pala. Auto electrician ako doon. Tumagal ako doon ng mga almost 7 years, parang ganun. Tapos yung kumpanya namin is tawag nito, na bankrupt. Di namin akalain na mabankrupt yung kumpanya namin, yung Alisa. Kasi kung ano lang sana tawag nito, kung di nagsara yung kumpanya namin Alisa guys, hindi ako aalis dun sa Nissan. Kasi na ako dun ang tawag nito, matagal kumbaga na ako, satisfied na ako dun. Baga satisfied na ako dun sa work dun. Tapos ayun nga, nagsara. Tapos nagkatanggalan ng mga tao, tinanggalan. Although hindi naman ako tinanggal, siguro parang nararamdaman ko na rin kasi baga kinip pa naman ako ng kumpanya. Tapos ayun na nga, around 2020 doon na nagsimula baga yung iba nag-alisa na, tapos nag-resign kasi nga yung iba kasi matatagal na baga natakot na baka hindi makuha yung benepisyo nila. Tapos ayun na nga, nagbaka sakali lang ako na bigyan ako ng release ng kumpanya kumbaga sumugal na ako. It's either uuwi ako or tawag nito, matransfer ako. Yun nga, syempre naghahanap-hanap na ako ng mga kumpanya na pwedeng applyan Tapos ayun nga, thank you pala kay Elmer kasi nga si Elmer din nagpakilala sa akin kay Resty para matanggap ako dun sa Mercedes. Tapos ayun, nag-apply ako sa Jupali, sa Mercedes. Tapos nag-training ako doon 3 days without pay nag-leave ako nun. Buti na lang yung director namin doon is yung manager ko dati sa sa branch, sa ibang branch na Nissan. Doon ako lumapit sa kanya kasi medyo bait yun si Torky. Tapos yun nga, nag-request ako ng leave sa kanya. Tapos nag-training ako sa Jupali, sa Mercedes, sa Riyadh.
for 3 days without pay yun. Pero sulit naman. Yun nga, nanibago syempre. Ano eh, first time ko sa European eh. Pero ayos naman. Tapos after nung 3 days, sabi ng manager sa akin na kukontakin na ata after 1 week. Eh yun, syempre panay follow up ako eh. Pinapollow up ko lagi kasi pre, gusto mo eh. Kasi siguro mga before 2 weeks, yeah, tinawagan na ako. Gulat ako, tuwang-tuwa ako eh. Kasi sabi ko, yes, makapasok na ako sa Mercedes. Tapos ayun na, officially na nga. Nag-resign na ako. Tapos nagpatulong ako doon sa manager ko dati. Buti na lang kasi nung yung manager doon sa ibang, doon sa main, ayaw permahan. Kumbaga sabi, pipirmahan lang kung exit ako. Tapos ayun na nga, medyo ano na ako eh, tuliling na ako eh. Sabi ko, bahala na. Tapos nagpatulong ako dun sa dati kong manager. Saudi kasi yun eh. Ayun nga, nakiusap ako sa kanya. Sabi ko, sir, tulungan mo naman ako, matransfer ako. Ayun nga, awa ng Diyos, tininig naman yung mga panalangin natin. So fast forward na. Officially nag-start ako doon January 3. Yan, nag-start yung contract ko. Nag-ano lang ako doon, January, yeah. Tumagal ako hanggang almost 2 years lang ako eh. Kasi July 2020 kasi nga nung papasok pala ng 2021, nag-a-apply na ako. Nakabakasyon ako nun eh. Tapos ay hindi, 2022 pala, January. Nag-apply ako sa Cirrus, tapos tinawagan agad ako. January, ayan, in-interview ako. Tapos yung may English test pa yun. Anong tawag nun? Versan tata yan. Tapos nakapasa ako, tapos ayun, ni-schedule na ako for final interview. Ayun, ang bilis lang ng process guys, mga 6 months lang. Ang visa ko pala is visa 400 lang, kumbaga parang special yun. Mabilisan kasi nga parang kulang sila ng mga mekaniko. Hindi naman lahat ng trade eh, lalo na yung mga welder, lahat serious. January February guys, na final interview ako. Tapos ayun, awa ng Diyos, nakapasa ako. Tapos yung yun nga, January. Tapos July, nakalis. Hindi, ano pala, September, February, March, April, May, June, July, August, September. 8 months lang, nakaalis na ako. Ganun lang kabilis guys. Basta visa 400 ka. Pero kung yung visa mo is 482, matagal yun guys. Kasi nga ano ka pa eh, kailangan ng 482 kasi ang requirements. Nakapag-beta assist ka na, kumbaga parang trade skill dito. Pero yung visa 400, ano ka na, kahit wala ka pang basta kumpleto yung requirements mo lahat, kahit wala ka pang trade skills, pwede kang kumbaga pwede ka makalis. Basta kumpleto lang yung requirements mo, yung lahat lahat simula 2014 yung payslip ko kinuha ng agency, pero hindi naman siya yung every kada taon, parang lang ata January, June, tsaka December. Parang every year 3 payslip lang. Tapos yung mga certification, lahat ng mga credential mo, lahat kailangan nila yon. Kasi nga mahigpit dito sa Australia eh. Kumbaga kailangan talaga, walang dito
guys, yung walang peke-peke, baga parang yung pepekeen mo. Wala dito yun eh, mahigpit sila dito, kaya ayos din. Hindi ko rin nakalain na makapunta ako dito sa Australia bilang mekaniko. Kaya shoutout pala sa Cirrus family. Sila yung nag-asikaso. Purely online lang ako guys, yung apply ko. Walang walang tawag nito. Kumbaga walang tawag nito. Walang guys, puro online lang talaga. Hindi tawag nito. Minsan hindi nga ako nakapunta ng agency. Tsaka yung alam mo yung candidate processor ko, mga taga Cirrus, wala, hindi ko pa na-meet yun. Baga wala akong na-meet sa kanila. So yun guys, hanggang dito lang muna. Yan. So now, next time kwentuhan natin.